Pero guys, magandang araw po. Ang video natin ngayon guys ay gumagawa tayo ng patungan ng cabinet sa lavatory, no? Kasi may cabinet na pang cover dun sa may lavatory, no? So kasi bawal yung mabasa ng tubig, kaya kailangan ng patungan. Kaya ito, gumawa tayo ng patungan gamit natin ang flat bar, no? Ayan, so magwi-welding tayo guys gamit ang flat bar. So ayan, magpuputol na tayo ng bakal para doon sa stand ng cabinet sa lavatory natin. Ayan, so ito na, umpisa na natin guys. Yan, putol na tayo. Ayan, o. So ito ginamit natin guys, ang flat bar kaysa doon sa tubular. Kasi ang tubular manipis lang, mabilis mabulok, makalawang. So ang flat bar kasi matibay siya kasi solid, no? Solid yung bakal niya pagka ganyan flat bar ang ginagamit, no? Tapos yan, putol-putol muna tayo guys ng mga bakal na gagamitin natin para doon sa cabinet, no? So yun guys, magandang po sa inyo. Sa mga bago lang po sa channel natin guys, ayan, huwag kalimutang mag-like, comment, subscribe, tapos pakihit na rin ang notification bell para updated kayo lagi sa ating mga video. Ayan guys, maraming salamat po, ayan, sa walang sawang suporta sa mga video natin. Ayan, thank you po. So putol-putol muna tayo ng mga bakal guys. So ingat-ingat lang po tayo sa pagputol, para hindi tayo ma-aksidente. Ayan, so linisin lang natin dulo-dulo. So yun guys, dahil wala tayong eskwala na magagamit, so meron mga lumang tiles dito na ginagamit natin para mag-eskwalado yung pagkagawa natin, no? Ilatag lang natin yung bakal sa may kanto ng tiles para eskwalado pa rin yung ginawa natin kahit wala tayong eskwala, kasi eskwalado naman yung mga tiles. Ayan guys, ganyan yung strategy natin guys. Tsaka pantay pa sa pagkagawa guys, kasi yung tiles pantay naman yan, 'di ba? So kaya maganda siyang patungan. Yun, kantuhan lang yan guys sa tiles para eskwalado siya, kasi wala tayong guys, wala tayong eskwala, no? Wala tayong gamit sa eskwala. So ganyan na lang ang ginawa natin. Yan. Guys, salamat nga pala sa ating taga-video, no? Kay Juna Dindin Celeste. Ayan, mega lang shoutout sa aking mama love. Ayan, sa yung taga-video natin ngayon guys, ano? So thank you very much. So ayan na, nalagyan na natin ng paa guys, no? Yung paa guys, parang lang tayo, nagputol lang tayo ng flat bar, tapos pinabi natin siya, parang ginawa natin letter B, pinukpok natin, no? Parang semi-curve lang siya, no? Semi-curve yung paa natin. Hindi kasi pwedeng ilagay natin yung paa na na naka-flat din sa flooring, nakalatag lahat, kasi yun, pag nababasa di yun, kakalawang lagi yun pagka ganun, nakalatag siya sa sahig. Dapat naka-stand lang talaga siya para nakatukod lang, para hindi siya masyadong mababasa, at saka nakakaharang yun sa tiles pag naglilinis, no? Naharangan, at least yan open yung ilalim, so nalilinisan siya sa ilalim, no? Ganon. Ayan guys, so pagkatapos natin winilding guys, ay tanggalin natin yung mga tai-tai niya dun sa pinagwildingan guys, tinatanggal natin yun. Ayan, tinitik-tik, tapos saka natin pinturahan, pinturahan natin ating pintura guys, ay epoxy primer, epoxy primer gray. Ayan yung pintura na ginamit natin. Ayan.
Ayan na guys, oh. Pintura na tayo, malapit na tayong matapos guys. Ay, pagkatapos nito pintura guys, ibilad muna natin, may araw, patuyuin natin muna. Saglit na tumatutuyo guys kasi epoxy primer, mabilis lang tumatuyo. Kaya nga pag nagpipintura ka na ito, dapat mabilisan ka magpintura. At saka huwag ka magtimpla ng madami. Pagka epoxy primer ang gamit mo, dapat pa konti-konti yung timpla mo kasi pag hindi mo nauubos, maninigas lang yun, sayang naman yung pintura, no? So yun, dapat magtimpla ka ng sakto lang sa gagamitin mo para hindi masayang yung pintura. Timpla ka lang ng timpla niyan, no? So ganun guys, paggamit ng epoxy primer, ayan, kailangan sakto lang ang timplada. Ayan, nilagyan natin yung stopper sa gilid guys para hindi sa mahulog. Side to side lang yung harang natin guys, hindi natin naglagay sa harapan ng ng stopper kasi pag sa harapan maglagay tayo ng stopper guys, masisira yung yung design niya sa harapan, parang may naka-istorbo doon na nakaharang, kaya sa gilid lang nilagyan natin ng stopper. Yun, guys, no. Maganda rin gamitin guys yung BB roller para dyan sa pagpipintura dyan, So kaso lang, pag BB roller ang ginamit natin guys, gagamitin ko pa yun para dun sa bakod sa likod. Yung sa labas naman ang pipinturahan, BB roller ang gagamitin nun. So masasayang yung BB roller natin at ito na lang yung brush ang ginamit natin. Kasi tapos na tayo nagpintura sa loob, tapos na tayong gumamit ng mga paintbrush, no? Kaya ayan, paintbrush na rin ginamit ko dyan. Pero maganda rin magpintura guys, na gamit natin ay BB roller pag mga ganyan, Pero okay na yun kasi piraso lang naman ang pinturahan natin. Ayan guys, maganda yan guys na epoxy primer ang ginagamit natin kasi yung pang kontra talaga yan sa kalawang. Pangontra yan sa kalawang. Ayan na guys, natapos na natin. Ayan ang itsura niya guys, nakapatong siya, para hindi mababasa yung cabinet ng tubig. Ayan, pag naglinis, ayan. So hanggang dito na lang guys. Thank you very much po sa inyo lahat. Ayan.